Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, namumuhay ang isang dalagang magsasaka na si Lira, isang payak ngunit matatag na babae na lumaki sa piling ng kanyang lola na si Lolang Sinay, isang matandang albularyo at tagapangalaga ng mga kwento ng kabundukan. Si Lira ay 18 taong gulang at sa murang edad pa lang ay bihasa na siya sa pagsasaka, pangangalaga ng lupa, at pakikitungo sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Araw-araw ay maagang gumigising si Lira upang diligan ang kanilang taniman ng gulay at prutas. Tahimik ang lugar nila, tahimik ngunit puno ng hiwaga. Maraming matandang puno, mahiwagang ilog, at mga batong tila may hugis ng muka na matagal nang kinatatakutan at iginagalang ng mga taga roon. Marami na ring pagkakataong may nawawalang hayop, naririnig na halakhak sa gabi o biglaang malamig na simoy ng hangin kahit tirik ang araw. Isang araw, habang naglalakad si Lira papunta sa bahagi ng gubat upang kumuha ng mga tanim na halamang gamot, may narinig siyang kakaibang iyak. Mahina, paunti-unti. Tila galing sa ilalim ng punong balete na matagal nang itinuturing na bawal lapitan ng mga taga-baryo. Lira, iyak ba yon? Baka may batang naiwan? O baka hayop? Dahan-dahang lumapit si Lira, dala ang kanyang gulok. Ngunit paglapit niya sa punong balete, nanindig ang kanyang balahibo. May maliit na nilalang na tila nakalugmok sa ugat ng puno, isang duwending buntis. Ang duwende ay may malagintong kutis, mahaba ang buhok at yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lira ay ang bigla nitong paglingon, diretso sa kanyang mga mata, at ang pagbitiw ng mga salitang hindi inaasahan ng isang mortal. "Tulungan mo ako, Hija. Hindi mo ako kailangang katakutan. Isa akong duwending buntis na itinaboy sa kaharian ko. May masamang balak ang mga tao sa inyong baryo." Napaatras si Lira. Nanginginig, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang pakiusap. Isang matinding awa at pakiramdam ng tungkulin ang bumalot sa kanya. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Anong masamang balak?" May dumarating na mga dayo, minero at magtotroso. Binayaran nila ang ilang opisyal sa bayan. Gusto nilang wasakin ang gubat. Dito kung saan may libingan ng mga engkanto at ng aking lahi. Wawasakin nila ang lahat at kapalit ay kayamanan. Kailangan kong manganak sa ligtas na lugar bago nila kami tuluyang mawala. Kinabahan si Lira. Matagal na niyang naririnig ang usap-usapan ng ilang opisyal na nagpaplano ng pagmimina. Ngunit wala siyang ebidensya. Ngayon, kaharap niya ang isang nilalang na pilit niyang iniiwasang paniwalaan noon. Ngunit ngayon ay humihingi ng tulong. Nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang lampin, tinakpan ng duwende at binuhat ito ng maingat. Mabigat man sa damdamin at delikado, dinala niya ito pauwi sa kanilang kubo. Walang makakakita. Walang dapat makaalam. Lalong-lalo na ang mga taga-Mina na sinasabi ng duwende. Sa bahay, Lolang Sinay ay biglang napalingon sa pintuan kahit hindi pa pumapasok si Lira. "May nilalang kang kasama, apo. Hindi ko man siya nakikita agad. Ramdam ko. Mabigat ang nilalang yan. Buntis. Engkanto." Lumuhod si Lira. Umiiyak. "Lola, humihingi siya ng tulong. Gusto siyang patayin ng mga minero. Gusto nilang wasakin ang gubat, ang tahanan ng mga duwende. Paano kung totoo ang sinabi niya?" Lumapit si Lola Sinay. Hawak ang kanyang baston na may mutya sa dulo. Tumingin sa langit, tahimik, saka bumulong. "Darating ang araw ng pagwasak, Lira. Ngunit ikaw ang magtatanggol sa kanila." Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may mga truck na unti-unting pumapasok sa hangganan ng kagubatan. Mga lalaking may matitigas na katawan, baril sa balikat
at listahan ng mga lugar kung saan nila sisimulang hukayin ang lupa. Kasama nila si Kagawad Resti, isa sa mga opisyal ng baryo. Simulan na ninyo bukas ng madaling araw. Hindi na makikialam ang mga tao rito. Mga mangmang lang sila. At kung may magulo, ako na bahala. Sa dulo ng gabi, sa ilalim ng punong balete, gumapang ang anino ng isa pang nilalang. Isang duwending lalaki, sugatan, galit ang mga mata. Hindi kami papayag, ipagtatanggol namin ang aming kaharian, kahit magbuwis pa kami ng buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Lira. Bahagyang masama ang kanyang pakiramdam, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumungad sa kanya kagabi. Nasa loob pa rin ng kanilang kubo ang duwendeng buntis, nakahimlay sa ilalim ng lumang altar ni Lolang Sinay at binabantayan ng mga dahon ng banaba at tuyo ng dahon ng saging, mga halamang itinuro ng kanyang lola na pampalakas sa nilalang na galing sa kabilang mundo. Tahimik ang paligid. Wala pa ang mga manok. Ang mga aso'y tila natatakot. Ang hangin ay malamig at parang may buhat na babala. Apo, darating ang araw ng pagsubok at mukhang mas malapit na ito kaysa sa ating inaasahan. Lumapit si Lira at ibinulong sa kanyang lola ang kanyang plano. Ang ilantad ang masamang balak ng mga minero, ang humingi ng tulong sa ibang magsasaka at ang panawagang protektahan ang kagubatan na siyang pinagkukunan ng kanilang pagkain, tubig at kaluluwa. Ngunit bago niya maisakatuparan ang lahat, kailangan muna niyang alamin kung totoo ang mga sinasabi ng duwende. Kailangan niya ng patunay. Dinala ni Lira ang kanyang kambal na kalabaw na sina Ligaya at Lakas upang mag-ani ng halamang gamot. Ngunit ang totoo'y may mas malalim siyang layunin. Sundan ng mga bakas na nakita niya kahapon sa gilid ng ilog. Mga yapak ng bota, durog na damo at pinutol na ugat ng mga puno. Pagdating sa ilog, natigilan siya. May mga nilaglag na plastik ng dinamita. May mga latang sardinas na may etiketa ng kumpanyang hindi niya kilala. Montelibano Resources Inc. Sa isang bahagi ng ilog, may maliit ng hukay. Basang-basa ang lupa, amoy kemikal. Diyos ko, nagsimula na sila. Napatingin siya sa likod. May mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno. Nagkubli siya sa damuhan. Doon, nakita niya ang 5 lalaki na may dalang pala, baril at radyo. Boss Resti sabi, bilisan natin dito. Yung lugar na to daw may ginto sa ilalim. Baka may engkanto pa. Ha ha ha. Wala akong pake kung may duwende o kapre. Bayad tayo. Hindi to alamat pare. Business to. Umakyat ang dugo ni Lira sa ulo. Gusto niyang sigawan ang mga ito. Gusto niyang harangin sila. Pero alam niyang wala siyang laban. Hindi pa ngayon. Sa kubo, gabi. Pag-uwi ni Lira, sinalubong siya ng kakaibang liwanag sa silid. Ang duwendeng buntis ay tila nagliliwanag ang balat at ang tiyan nito ay parang sumisibol ng mahihinang sinag na tila ginto. Nalalapit na ang aking anak, ang tagapagmana ng aming kaharian. Ngunit kung hindi mo kami mapoprotektahan, Lira, maaaring maglaho ang lahat. Umupo si Lira sa tabi niya. Hindi ko po kayo pababayaan, pero paano ako? Ako lang ito, isang dalagang magsasaka. Paano ako lalaban sa mayayaman, sa may baril, sa mga gahaman? Hindi ka nag-iisa. Ang kalikasan ay kakampi mo, at kami rin. Biglang lumiwanag ang buong kubo. Sumulpot mula sa kisame ang liit-liit na mga nilalang, mga duwende, engkanto, at elementong hindi alam ni Lira na totoo pala. Ang iba ay nakapula, ang iba ay berde ang buhok, may mga pakpak, may tila gawa sa tubig. Lahat sila'y tumingin kay Lira na may paggalang. Apo,
Ang gubat ay gumagalaw, nakikinig, nakikiisa. Ngayon, ikaw ang napili nila. Lumalaganap na ang bulong-bulungan. May mga minero raw sa itaas, may mga truck, may pera ang mga opisyal, at may mga pamilya na ang napilitang lumikas dahil sa mga landslide. Ngunit pinipigil ang balita. Ang mga media ay binayaran. Ang mga matatanda ay binansagang mga baliw. Ngunit si Lyra, sa katahimikan ng gabi, ay nagsimulang mag-ipon ng mga larawan. Gumamit siya ng kanyang lumang cellphone. Pinikturan ang mga hukay, ang plastik ng dinamita, ang mga pangalan sa helmet ng mga minero. Lahat ay isinave niya. Plano niyang ipakita sa mga kapitbahay. Pero isang gabi, may sumunog sa isang bahagi ng kagubatan. Isang sunog na hindi gawa ng kidlat o init ng araw, kundi ng kemikal at galit ng tao. Kinabukasan, sa gitna ng usok at abo, humarap si Lyra sa harap ng baryo. Papatayin nila ang gubat. Tatanggalan nila ng tahanan ang mga nilalang na dito na nanirahan bago pa tayo isinilang. At ang pinakamalupit, ginagawa nila ito para sa yaman na hindi man lang napupunta sa atin. Tahimik ang lahat hanggang may tumayo, si Mang Fidel, isang matandang magsasaka. Kung kailangan mo ng kasama, Hija, nandito ako. Sunod ang isa pa at isa pa hanggang ang ilang kabataang magsasaka, mga manananim at kahit ilang matatanda ay nagsimulang lumapit kay Lyra. Sa gubat, sa ilalim ng buwan, nagsimula na ang pagtitipon ng mga nilalang ng kagubatan. Ang mga engkanto ay nagdadala ng gintong alikabok. Ang mga duwende ay naglatag ng mga alitaptap. Isang digmaan ang parating. At sa gitna ng lahat, ang duwendeng buntis ay nagsimula ng sumakit ang tiyan. Dumarating na siya, ang sanggol at ang bagong pag-asa. Madaling araw, ang langit ay kulay abo, kumukulog kahit walang ulan. Nagigising ang buong kagubatan, hindi dahil sa liwanag, kundi sa isang malalim na enerhiya na tila sinisigaw ng kalikasan mismo. Sa loob ng kubo ni Lyra, sumisigaw ang duwendeng buntis habang nanginginig ang buong silid. Ang kanyang katawan ay nangingislap, parang pinipiga ng sinag ng araw at buwan ng sabay. Apo, hawakan mo ang tubig mula sa banga. Ihanda mo ang dahon ng alibangbang at bulaklak ng kalatsutsi. Si Lyra, bagamat nanginginig at ninenerbiyos, ay agad sumunod. Tinawag din niya si Ligaya, ang kalabaw, na agad humiga sa labas ng bahay, tila naghahandog ng lakas. Nagtipon-tipon sa paligid ng kubo ang mga engkanto at duwende, tahimik ngunit alerto habang lumalaki ang sinag sa paligid ng duwendeng nagle-labor. Duwendeng buntis, humihingal. Lyra, kung ako'y mawala man sa prosesong ito, iligtas mo ang anak ko. Siya ang magiging susi sa pagbabago ng mundong ito. Hindi ka mawawala. Hindi ko hahayaang mawala ka. Lumabas mula sa ilalim ng tiyan ng duwende ang kakaibang liwanag. Hindi ito dugo, kundi gintong alikabok. 1, 2, 3 sigaw. Hanggang sa lumabas ang isang maliit na nilalang na mistulang tao ngunit may gintong balat at ang mga matay kulay esmeralda. Hindi ito ordinaryong sanggol. Isa itong sanggol na alamat. Siya ang anak ng kalikasan at ng matandang diwa ng gubat. May kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng mga ganit. Bagsak ang ina, nanghihina, ngunit buhay. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, Kagawad Resti at ang mga minero ng Montelibano Resources Inc. ay nagsimula ng maghukay gamit ang mga backhoe at dinamita. Hindi na sila takot, wala ng preno. Sinimulan na nilang tabasin ang matatandang punong balete, niyog at nara na itinuring na sagrado ng buong baryo. Boss, may parang pader sa ilalim, parang bato pero may ukit. Wasakin yan.
Lahat ng pwedeng pagkakitaan, hukayin nyo. Ngunit nang durugin ng backhoe ang batong may ukit, biglang nagdilim ang langit. Tumakbo ang mga unggoy sa gubat, ang mga ibon ay nagliparan paalis. Tumindig ang hangin. Mula sa pinakailalim ng hukay, may bumulwak na maitim na usok. Boss! Boss! May lumalabas. Hindi to usok lang, parang may multo. Balik sa kubo. Niyakap ni Lyra ang sanggol na duwende. Mainit ang balat nito, ngunit hindi nakakapasong init. Ang sanggol ay nakatingin lang sa kanya, parang kinikilala siya. At sa isipan ni Lyra, may boses na hindi sinasambit gamit ang bibig. Lyra, ikaw ang tagapag-alaga. Nanginig si Lyra. Ngunit hindi siya natakot. Tumayo siya at humarap sa mga engkanto sa labas ng kubo. Panahon na, hindi na tayo manonood, hindi na tayo tatahimik. Ako si Lyra, isang simpleng magsasaka. Ngunit sa araw na ito, pinipili kong ipaglaban ang kalikasan. Hindi lang para sa sanggol na ito, kundi para sa lahat ng nabubuhay. Lumapit si Mang Fidel, kasama ang iba pang magsasaka at matatanda na may bitbit na itak, sibat at sulo. Narinig namin ang panawagan mo, Lyra. Sa buong buhay namin, ito ang unang beses na may lumaban at hindi ka namin pababayaan. Sa gubat, pagsapit ng dapit hapon. Habang bumubulusok na ang enerhiyang masama sa gubat mula sa nasirang ukit ng engkanto, may malaking posibilidad ng trahedya, hindi lamang sa mga engkanto, kundi pati na sa tao. Kung hindi mapipigil, babaha ang usok sa mga taniman, magkakasakit ang mga bata, mamamatay ang ilog at lilipas ang buong baryo. Ang engkantong si Amaru, ang tagabantay ng mga ilog, ay lumabas sa kanyang taguan. Lyra, naramdaman ng buong kagubatan ng iyong panata, kaya't ibinibigay ko sa iyo ang mutya ng gubat. Isang butil ng liwanag na kayang pigilan ang lason, ang apoy at ang kasakiman. Inabot nito ang isang mutya na kulay berde at puti, kumikislap na parang mata ng kabayo sa gabi. Nang hawakan ito ni Lyra, naramdaman niya ang biglang pagpasok ng lakas. Parang kayang niyang marinig ang mga ugat ng puno, ang paghinga ng lupa, at ang tibok ng mga hayop. Sa huling bahagi ng gabi, pinalibutan na ng usok ang bahaging Minimina. 2 sa mga minero ang nahimatay. Ang mga puno ay biglang tumubo ng tinik at ang lupa ay tila nabubuhay. Humahakbang. Ano to? Hindi to normal. Paalis na tayo rito. Ngunit huli na. Ang mga engkanto at nilalang ng gubat ay unti-unting nagpakita. Maliliit, malalaki, mapuputi, maitim. Ilan sa kanila ay walang mukha. Ilan sa kanila ay may pakpak. At sa gitna ng lahat, si Lyra, hawak ang sanggol habang sa kanyang dibdib ay nakasabit ang mutya ng gubat. Walang sino mang dapat yumurak sa lupang hindi sa kanila. Hindi yaman ang turing dito, kundi tahanan. Sa likod niya, daan-daang magsasaka at taga-baryo ang nagtipon. May mga bitbit silang tambuli, mga binhi ng punong kahoy, sulo ng apoy at pusong handang lumaban. Ang gabi ay tila humaba ng walang buwan. Sa pusod ng kagubatan, humihinga ang lupa, dumadagundong ang mga ugat, at ang hangin ay parang bulong ng libo-libong espiritu. Sa isang gilid ng gubat, natayo na ni Lyra at ng kanyang mga kasama ang pansamantalang kampo ng pagtatanggol. May mga patibong, kahoy na poste na may palatandaan ng lumang paniniwala at mga babalang nakasulat sa dahon at alibangbang na may anting-anting. Hawak pa rin ni Lyra ang sanggol na duwende, balot sa pinagsanib na telang gawa sa sinulid ng banig at bulak ng engkanto. Sa dibdib niya ay nakasabit ang mutya ng gubat, malinaw, berde at naglalabas ng liwanag kapag may panganib. Lyra, anong balak mo sa madaling araw? Hindi natin sila kayang sabayan sa armas. Pero tayo, may lupa, may gubat, may puso. Gagamitin natin ang alam natin, ang gubat,
puno, tubig, hangin, lupa, lahat ito'y nabubuhay. Alam ng kalikasan kung sino ang tunay na kaaway. Sa likod ng kampo, dumarating na rin ang ibang mga taga-baryo, mga ina na may dalang bitbit na pagkain, mga batang lalaki na nagsabing gusto nilang tumulong sa pagbabantay, at kahit ang matandang si Tata Eko, ang dating mga ngaso na ngayon ay tagapangalaga ng mga punong nara. Samantala, sa kabilang panig, si Kagawad Resty, galit na galit sa mga trabahador. Bakit hindi pa rin tayo nakakausad? Ilang linggo na tayong nagbabako, parang wala pa ring ginto. Sir, parang may barrier. Kapag lampas ng tiyak na lalim, umiinit ang makina, may tumitigil na puwersa, parang sinasadyang hadlangan. Hindi ako naniniwala sa alamat, magpadala ng mga armadong tanod. Wasakin ang harang na yan, buhusan ng kemikal kung kailangan. Gabi, sa loob ng gubat. Habang nagtatakip silim, biglang bumagsak ang ilang piraso ng punong kahoy. Pumutok ang mga unang pasabog, mga dinamita na itinapon ng mga tauhan ng kumpanya upang lumikha ng takot at daan. Umatras ang mga hayop, lumipad ang mga ibon. Pero hindi umalis si Lira. Hawak ang mutya, lumapit siya sa ilog at bumulong. Amaru, tagabantay ng tubig, tulungan mo kami. Mula sa ilalim ng tubig ay umangat ang isang anyo ng babae na tila gawa sa hamog at ulan. Si Amaru, ang diwata ng ilog, ay umalpas mula sa agos at naglabas ng tila alon na liwanag. Sa ngalan ng kasunduan ng sinaunang panahon, sa ngalan ng mga nilalang ng kagubatan, pakakawalan namin ang baha ng katarungan. Sumiklab ang unang sagupaan. Sa gitna ng gubat, habang inaasinta ng mga armadong tanod ang kanilang mga baril, biglang lumambot ang lupa. Ang mga puno ay gumalaw na tila may sariling buhay, yumuko at humampas. Ang mga baging ay tumubo mula sa ilalim at inipit ang ilang trabahador. Ang mga engkanto, bagamat hindi pumapatay, ay bumuga ng alikabok na nakakahilo. Ang mga duwende ay sumugod na may hawak na gintong palaso na humihinto sa galaw ng katawan. Ang mga magsasaka, kasama si Lira, ay nakatayo sa likod ng harang ng mga ugat na parang tanggulang buhay. Naghihiyawan ang ilang minero at nagtakbuhan ng mga natakot. Pull out muna. May kababalaghan dito. Hindi normal to. Ngunit huli na. Sa gitna ng engkwentro, narinig ang sigaw ni Lira. Itigil niyo ang paninira. Hindi kayo makakaangkin sa lupang hindi ninyo pag-aari. Ang kalikasan ay may sariling hustisya. Hinampas ng kidlat ang isang puno sa likod ng mga armadong tauhan. Sumiklab ang apoy. Ngunit ang apoy ay hindi tumuloy. Bagkus ay kinain ng mismong puno at naglaho. Nang makalapit ang isang tanod at tutukan si Lira ng baril, biglang tumayo si Ligaya, ang kalabaw, at sinuwag ang lalaki. Nasugatan ito, pero hindi napatay. Tinabunan siya ng mga damo at tuluyang nawalan ng malay. Matapos ang ilang oras ng tensyon, umatras ang mga dayo. Hindi dahil natalo sa armas, kundi dahil nalito, natakot at nawalan ng direksyon. Ang gubat mismo ang humarang sa kanila. Sa kampo ni Lira, nagtipon ang lahat. Napigilan natin sila ngayon, pero babalik ang mga yan. Mas matindi, mas mabangis. Oo, pero ngayon alam na nila. Ang kagubatan ay hindi nila pwedeng tapakan ng walang paalam. Hindi pa tapos ang laban at lalong hindi pa ligtas ang lahat. Pero kung tayo'y magkakaisa, mga tao at nilalang, may dugo o anting-anting man, hindi nila tayo kayang sirain. Tumango ang lahat. Ang sanggol na duwende ay muling ngumiti. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglatag ng halaman sa paligid. Mga punong mistulang may gintong dahon, mga halamang gamot na tumubo ng mabilis, at mga hayop na biglang lumabas sa kanilang lungga.
Sa dulo ng gabi, habang lahat ay natutulog, mula sa itaas ng bundok ay may isang itim na SUV na tumigil. Sa loob nito ay isang matandang lalaki na may hawak na itim na mutya. May nagsimulang kaguluhan, ibig sabihin, oras ko na ring gumalaw. Sa katahimikan ng gabi matapos ang sagupaan sa gubat, humihinga ng malalim ang lahat ng nilalang, magsasaka, duwende, engkanto at hayop. Tahimik ngunit alisto ang bawat isa, nakatunog na babalik ang panganib. Sa gitna ng kampo, mahimbing na natutulog ang sanggol na duwende sa dibdib ni Lyra. Nakapulupot sa kanya ang liwanag ng mutya ng gubat habang nakabantay sina Lolang Sinay at ilang engkantong may anyong damo at alitaptap. Subalit sa kabilang dulo ng kagubatan, kung saan ang daan ay hindi na ginagalawan ng mga hayop, may nilalang na matagal nang hindi naalala ng sinuman. Isang matandang lalaking tao, ngunit may lakas na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Siya ay si Don Armando Espirito, dating politiko, negosyante, at tagapagmana ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at mga nilalang ng kadiliman. Sa kanyang kamay, kumikislap ang isang itim na mutya, kabiyak ng mutya ng gubat. Subalit ang itim na bersyon nito ay hindi nagbibigay buhay, kundi sumisipsip ng enerhiya. Ang mutyang ito ay sinasabing isinumpa noong panahon ng Kastila, isinilid sa ilalim ng bundok at pinagbabawal na gamitin maliban kung nais sirain ang balanse ng kalikasan. Lyra, ang pangalan mo ay umalingaw-ngaw na sa mga espirito ng kagubatan. Isa kang banta, isang balakid. Ngunit hindi mo ako kilala. Ako ang tunay na may-ari ng lupang ito. Sa matandang kasunduan, ang kapangyarihan ay sa akin at babawiin ko ang lahat. Kinabukasan, sa baryo ng San Roque, nagkagulo ang mga tao nang biglang may dumating na helicopter at SUV ng isang bagong kumpanya, ESG ENMINERALS, isa sa mga dummy corporation ni Don Armando. May kasamang pulis, sundalo at ilang lokal na opisyal. Mga kabaryo, huwag na tayong pumalag. May permit na ito mula sa gobyerno mismo. Legal na. At may pabuya tayong lahat. Pera, eskwelahan, kalsada. Ngunit ang ilan sa mga taga-baryo, lalo na ang mga nakasama sa laban noong nakaraang gabi, ay hindi na nagpapaniwala. Si Mang Fidel, si Tata Eco at ang grupo ni Lyra ay muling nagtipon sa kubo ni Lolang Sinay. Hindi lang ito tungkol sa ginto. May mas malalim na puwersang gumagalaw. Nararamdaman ko ito tuwing hawak ko ang mutya. May malamig na hangin sa likod ng araw. May nilalang na mas masahol pa kay Resty. Si Don Armando, anak ng pamosong albularyong bumaligtad sa kasunduan ng liwanag, gumamit ng itim na mutya, isinumpa ng mga diwata at pinatalsik mula sa gubat. Ngunit ngayon, bumabalik siya upang maghiganti. Tumindig si Lyra, hawak ang sanggol sa isang braso at ang mutya ng gubat sa isa. Kung may itim na mutya, may pananggalang. Kailangan natin hanapin ang mga tagapangalaga ng 4 na elemento. Ang diwata ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Kailangan natin silang kumbinsihing tumulong bago maabot ng kasamaan ang puso ng gubat. Sa gubat, habang palalim ang gabi, nagtipon muli ang mga duwende sa ilalim ng punong balete. Naroon ang ilang matatandang duwende kasama ang mga natitirang pinuno ng kanilang lahi. Kung mapapasa kamay ng Don ng itim na mutya at may pagsasanib ito sa batang tagapagmana, maglalaho ang buong lahi natin. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Ngunit may isa sa kanila ang nagduda. Bakit tao ang tagapagbantay? Hindi ba't tao rin ang sumira sa kagubatan? Tao rin ang nagpabaya sa kasunduan? Tumayo si Lyra, humarap sa kanila. Tama kayo. Maraming tao ang sakim, taksil, mapanira. Pero may mga tao ring handang mamatay para sa lupaing ito.
Ako ang isa sa kanila. Hindi ako nag-aangking bayani. Isa lang akong magsasaka. Pero habang tumitibok ang puso ko, hindi ko hahayaang ang sanggol na to at ang buong kagubatan ay mapunta sa dilim. Tumango ang matandang duwende. Kung gayon, simulan na ang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras. Sa ilalim ng malamig na buwan, nagsimula na ang paglalakbay ni Lyra patungong 4 na bantay ng kalikasan. Kasama niya sina Mang Fidel, ang kalabaw na si Ligaya, si Tata Eco, 2 engkanto, at 9 na batang duwende na nagsilbing gabay. Ang una nilang pakay, ang diwata ng apoy na naninirahan sa bitukang bundok ng Arawan, isang dating bulkan na sinasabing ginawang pugad ng mga engkanto noong panahon ng mga Kastila. Ngunit hindi sila makalalapit ng basta-basta. Sa dulo ng kabanata, habang naglalakad sa gilid ng talampas, mula sa malayo, nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa bato. Hawak ang baston na may itim na ulo ng uwak. Ang kanyang anino ay bumabalot sa paligid. Siya si Don Armando. Tumingin ka sa paligid mo, Lyra. Ang kagubatang yan ay nilalamon na ng kadiliman. Hindi mo mapipigilan ang kapalaran. Sumuko ka na at pabubuhay ko pa sa iyo ang sanggol. Lahat kayo. Ngunit tumingala si Lyra. Walang takot. Hindi ako sumusuko. Kahit ang liwanag ay nagsisimula sa isang alitap-tap. Habang palalim ng palalim sa kagubatan sina Lyra, Mang Fidel, Tata Eco at ang mga engkantong kasama, unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Ang sariwang simoy ng gubat ay napalitan ng mainit at tuyo. Ang mga punong dati luntian ay naging tuyot at ang lupa'y nabiyak sa init. Ang langit sa ibabaw nila'y tila nagbabanta ng pagputok ng apoy. Nakarating na sila sa bitukang bundok ng Arawan, ang dating bulkan na sinasabing tahanan ng diwata ng apoy, isang matandang espiritu ng kalikasan na hindi basta-basta nagbubunyag ng sarili. Ayon sa matatanda, siya ay tagapangalaga ng enerhiya ng mundo, ng puot, ng tapang at ng galit. Ang init ng paligid, parang may galit na nakalutang sa hangin. Ingatan niyo ang bawat hakbang. Kapag napasama ang yapak mo, maaaring magising ang apoy. Habang naglalakad sila, may humarang na 3 dambuhalang salamangka na binuo mula sa pinagsamang abo at apoy. May anyo itong tao, ngunit walang mukha. Lumulutang sa ere, may sindi ang mga palad at bawat kilos nito ay tila sinasamba ng hangin. Sino ang nangangahas lumapit sa pugad ng diwata? Sino ang humahawak ng mutyang liwanag habang may sanggol na may dugong ginto sa kanyang dibdib? Tumindig si Lyra at humarap. Ako si Lyra, isang anak ng magsasaka, tagapag-alaga ng sanggol na duwende at may hawak ng mutya ng gubat. Nais kong makiusap sa diwata ng apoy upang humingi ng tulong laban sa mga nagpaplano sirain ang kagubatang ito. Sandaling natahimik ang mga nilalang nang biglang pumutok ang isang bahagi ng lupa at mula roon ay lumitaw ang isang nilalang na balot ng apoy. May anyong babae, ngunit ang buhok ay tila alon ng apoy at ang matay apoy rin mismo. Siya ang diwata ng apoy. Lyra, matagal na akong hindi ginising ng tao. Ang lahi mo ang dahilan kung bakit ako natulog. Nagdalamhati ako sa mga puno, sa mga bundok, sa mga nasunog na kalikasan. Bakit ako dapat tumulong sa'yo? Lumuhod si Lyra. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpapakumbaba. Hindi ko inaalok ang mga salita ng mga makapangyarihan. Wala akong diploma, wala akong titulong politiko. Ako ay anak lamang ng bukid, lumaki sa araro at putik. Pero sa bawat patak ng pawis ko sa lupa, naroon ang panata kong protektahan ito. Hindi para sa akin, kundi para sa batang ito at sa mga susunod pa. Kung gayon, papasa ka lamang kung malalampasan mo ang unang pagsubok. Mula sa kanyang kamay,
Lumabas ang isang bilog na apoy at unti-unting naging espadang may apoy, itinusok niya ito sa lupa. Umuga ang paligid. Ang mga bato sa paligid ay gumalaw at nagsanib upang maging isang bantay na nilalang. Isang batong higante na may apoy sa dibdib, ang tagabantay ng pusong tapat. Ang tagabantay ng pusong tapat ay susubok sa iyong katapangan at katapatan. Hindi siya basta natalo sa lakas. Tanging ang tapat na puso ang makalulupig sa kanya. At walang sino mang nakalampas sa kanya hanggang ngayon. Labanan sa gitna ng apoy at alab. Nagngangalit ang apoy sa paligid. Pumutok ang maliliit na lava mula sa mga bitak. Umuulan ng abo. Humarap si Lyra. Wala ni anong armas kundi ang mutya ng gubat na lumiliwanag sa kanyang palad. Ibinigay niya ang sanggol kay Tata Eco at dahan-dahang lumapit sa tagabantay. Umaatake ito gamit ang mga kamaong bato na tila bulalakaw kung bumagsak. Ngunit imbes na salagin, umilag si Lyra. Hindi niya ginantihan. Bagkus, inilantad niya ang kanyang dibdib. Hindi ako lalaban sa puwersang binuo para lamang subukin ang aking puso. Kung ikaw ay tagabantay ng pusong tapat, tingnan mo ang puso ko, hindi ang mga kamao ko. Bumagal ang galaw ng halimaw. Ang apoy nito ay tila humina, hanggang sa bigla itong tumigil at unti-unting naging abo. Sa gitna ng abo, naiwan ang isang pulang perlas, simbolo ng pagtanggap ng diwata ng apoy. Wala sa lakas kundi sa dangal. Isa kang karapat-dapat, Lyra. Tatandaan ng apoy ang pangalan mo. Narito ang basbas ko. Ipinasok niya ang pulang perla sa mutya ng gubat. Kumislap ito at ang liwanag nito'y naging bahagyang pulang ginto. Naging mas malakas ito. Ngayon, isa ka ng tagapagdala ng apoy. Ngunit tandaan, ang apoy ay pwedeng maging liwanag o maging sunog. Habang sila'y bumababa mula sa bulkan, may isang duwending gabay na lumapit kay Lyra. Lyra, naramdaman ng mga engkanto sa silangan ng pagputok ng lakas. Si Don Armando, papunta sa luntiang gubat. Kasama niya ang mga bayarang mambabarang, aswang, at mga nilalang ng dilim. Kailangan nating magmadali. Kung ganoon, kailangan na nating hanapin ang susunod, ang diwata ng tubig, bago pa mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, habang binabaybay ni Lyra, Mang Fidel, Tata Eco, at ng mga duwendeng kasama ang likulikong landas patungong silangan, lumamig ang hangin at naging mabigat ang ambon na tila bumubulong ng babala. Sa gitna ng dilim ay naririnig nila ang pagdaloy ng ilog. Ang ilog ng silab na ayon sa mga alamat ay pinamumugaran ng mga nilalang ng tubig at mga nilalang ng dilim. Sa baybayin ng ilog ay bumungad sa kanila ang isang lumang tulay na kahoy, mahaba at makitid, na tinutubuan ng mga lumot. Sa ilalim nito ay dumadaloy ang asul na tubig na may bahid ng pilak. Dito raw matatagpuan ang diwata ng tubig, ang tagapag-ingat ng mga bukal, lawa at ilog ng kabundukan. Mag-ingat kayo. Ang lugar na ito ay hindi basta dinaraanan. Maraming aswang ang nagkukubli sa anyo ng mga tao rito, nakikipagkalakal sa mga engkanto at nag-aabang ng mga ligaw na kaluluwa. Kung may diwata ng tubig dito, kailangang malaman niya ang banta kay Inang Gubat. Pero paano natin siya tatawagin? Kailangang malampasan muna ang tubig ng pagsubok bago magpakita ang diwata. Hindi siya sumasagot sa mga taong puno ng takot o kasinungalingan. Ang ilang banta ng gabi. Habang tinatawid nila ang tulay, may humarang sa kanila. Mga nilalang na mukhang ordinaryong mangingisda, may dala pang bangkat lambat. Ngunit ang mga matay walang puti at ang mga kuko'y matutulis. Isa sa mga ito ay nagsalita, "Huli na kayo. Napasok nyo na ang lupaing hindi inyo." Iniutos ni Don Armando
natigilin ang sino mang maglalakbay patungong silangang gubat, lalo na ang may dalang sanggol na ginto ang dugo. Hindi kami aalis nang hindi nakakausap ang diwata ng tubig. Kung kailangang lumaban, lalaban kami. Biglang nagdilim ang paligid. Sumulpot mula sa anino ang maraming nilalang. Mga aswang na may pakpak. Ang ilan ay may mga palad na parang talangka at ang ilan ay nilalang na kalahating isda, kalahating babae. Nakalilibang ang ganda, ngunit ang hininga nila ay mabaho ng dugo. Hindi kami natatakot. Hindi kami titigil. Sa isang iglap, sumiklab ang mutya ng gubat. Ang apoy mula sa pulang perlas ay biglang bumalot sa katawan ni Lyra. Tila siya ay naging tanglaw sa gitna ng dilim. Sumiklab ang isang panlaban. Ang kanyang loob at dangal ay naging sandata. Ang pagdating ng diwata ng tubig. Nang biglang tumaas ang tubig sa ilog, nag-alsa ito na parang may nabuhay sa ilalim. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga aswang sa paglapit. Mula sa gitna ng ilog ay lumitaw ang isang nilalang na tila gawa sa mismong tubig. Makinis ang balat na tila salamin. Ang buhok ay daloy ng agos at ang tinig ay parang rumaragas ang batis. Siya ang diwata ng tubig. Sapat na, lupa ko ito, tubig ko ito, at ako ang hukom ng dumudungis sa akin. Sa isang iglap, ang mga aswang na malapit sa tubig ay kinaladkad ng mga kamay ng tubig pababa sa kailaliman. Ang iba ay tumakas, pabalik sa kagubatan, bitbit ang balitang may bumangong bagong liwanag sa silangan. Anak ng lupa, may hawak ka ng apoy at sanggol ng ginto. Alam ko kung ano ang iyong pakay. Matagal ko nang nararamdaman ang unti-unting pagkamatay ng mga ilog, ang laso na dala ng mga makinang sumisira sa bundok. Ngunit bago ko ibigay ang aking basbas, kailangan kong makita kung handa ka talagang dalhin ang bigat ng tubig. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang dambuhalang higante ng tubig, binuo mula sa tubig ng ilog, may mga mata ng isda at tinig ng kulog. Pagsubok sa katahimikan. Hindi ito umatake. Sa halip, tumayo sa gitna ng tulay at humarap kay Lyra. Ito ang pagsubok ng katahimikan. Hindi mo siya matatalo sa lakas o salita, kundi sa loob ng iyong damdamin. Kapag kaya mong pakalmahin ang agos sa puso mo, lulusot ka. Tumahimik si Lyra. Pinikit ang mata. Kahit lumalamig ang paligid, kahit naririnig niya ang iyak ng sanggol sa likod niya at ang kaba ng mga kasama, sinubukan niyang pakinggan ang loob niya. Ang galit, takot, lungkot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang pagmamahal para sa kagubatan, para sa batang kanyang inaalagaan. Lumapit siya sa dambuhalang nilalang ng tubig at dahan-dahang hinaplos ang gitna nito. Sa kanyang palad, kumislap ang mutya ng gubat. Unti-unting natunaw ang higante at naging isang malamig na ambon sa kanyang balat. Isang puso na marunong makinig ay isang pusong karapat-dapat. Narito ang aking basbas. Mula sa kanyang palad, ibinigay niya ang isang perlas na bughaw at isinama ito sa mutya ng gubat. Ngayoy lumiliwanag na ang mutya sa apoy at tubig, pula at bughaw. Naging mas matatag ang kapangyarihan nito. Ngayon kailangan mong magmadali. Ang diwata ng hangin ay nasa mataas na taluktok. Ngunit mag-ingat. Si Don Armando at ang mga mambabarang ay lumalapit na. Sa susunod na pagbangga ninyo, wala nang awa. Hindi ako titigil para sa inang gubat, para sa mga nilalang na walang tinig, para sa kinabukasan. Dumaan ang ilang araw mula nang matagumpay nilang naitaboy ang mga ilegal na miminero at magtutroso sa tulong ng duwending buntis na si Yaya. Muling nagbalik ang katahimikan sa baryo ni Aling Osang at unti-unting gumaling ang mga sugatang hayop at halaman sa paligid ng bundok. Ngunit may isa pang pangyayaring nagbabanta. Ang pagbabalik ng mga mas makapangyarihang tauhan ng kompanya, mas bihasa, mas armado at mas ganid.
Sa gitna ng paghahanda, muling nagpakita si Yaya kay Maya. "Maya," sabi ni Yaya habang inaakay ang kanyang bilog na tiyan. "Hindi sapat ang lakas naming mga duwende para pigilan ang puwersang ito. Ngunit may paraan. Ngunit kailangan ang isang sakripisyo." Nagtaka si Maya. "Anong sakripisyo, Yaya?" "Ang pagpili ng isang tagapangalaga ng bundok. Tao. Ikaw." Hindi agad makasagot si Maya. Ang pagiging tagapangalaga ng bundok ay nangangahulugang hindi na siya makaaalis sa lupang ito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang koneksyon sa kalikasan, magsanay ng sinaunang agham at mahika, at iwan ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral sa Maynila. Nagmumuni-muni siya sa ilalim ng puno ng balete nang lumapit si Mang Igo, ang pinuno ng katutubong tribo sa kabundukan. "Kung pipiliin mong maging tagapangalaga, hindi ka mawawalan ng kinabukasan. Bagkus, bubuksan mo ang pinto para sa higit pang kabutihan, sa kalikasan, sa mga bata ng susunod na henerasyon." Ilang araw pa ang lumipas. Pinag-isipan niya ang lahat, mula sa kanyang pamilya hanggang sa mga pangarap. Habang pinagmamasdan niya ang masiglang pagbabalik ng mga ibon, paru-paro at mga hayop sa kagubatan, napagtanto niyang may mas mahalagang layunin siya sa mundo, ang maging tinig ng kalikasan. Sa isang seremonyang pinangunahan ng mga duwende, mga diwatang tanod at mga katutubo, isinagawa ang pagtalaga kay Maya bilang bagong aling ng kalikasan ng kabundukan. Itinali sa kanyang pulso ang gintong hibla mula sa sinapupunan ni Yaya, isang mutya ng kapangyarihan at buhay. Muli, sinubok silang gapiin ng mga armadong tauhan ng ilegal na miminahan, ngunit sa pagkakataong ito, sa tulong ng mga nilalang ng kagubatan at ng bagong tagapangalaga, bigla silang nakaranas ng mga mahimalang pangyayari. Mga punong nabubuhay muli, mga ugat na bumabalot sa kanilang mga trak, mga hayop na tila may isip na humahadlang sa kanilang galaw. Mismong gobernador ng lalawigan ang napilitang bumisita nang masangkot sa balita ang mga media. Doon, lumantad si Maya. "Ito po ang lupa ng kalikasan, hindi ng ganid na negosyo. Ang kagubatan ay may buhay at may lumang batas, batas ng kalikasan na hindi kailanman matitinag ng salapi." Sa harap ng madla, ibinunyag ni Maya ang mga ebidensya ng panunuhol, paninira at pananakot na ginawa ng kompanya. Sa tulong ng mga dokumento mula kina Aling Osang at Mang Igo, tuluyang nahubaran ng maskara ang mga kriminal sa likod ng proyekto. Sa huli, napanumbalik ang kapayapaan sa kabundukan. Itinayo ang isang paaralang pangkalikasan sa paanan ng bundok kung saan si Maya ang naging guro at tagapangalaga. Si Yaya, matapos manganak ng isang malusog na sanggol na duwende, ay tuluyang namahinga sa lilim ng balete. At sa tuwing may batang magtatanong kung bakit mahalaga ang kalikasan, isang kwento ang laging isinasalaysay ni Maya. Minsan, isang buntis na duwende ang nagtiwala sa isang dalagang magsasaka, at mula roon, isinilang ang pag-ibig sa kalikasan na hindi kailanman mamamatay. Wakas,